Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang Pilipinas sa ASEAN. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na nagtatag ng ASEAN noong 8 ng Agosto taong 1967 sa Bangkok, Thailand. Ang Pilipinas ay isang aktibong kalahok sa pagtatatag ng ASEAN at nagkaroon ng malaking papel sa pagtukoy ng mga layunin at prinsipyo ng organisasyon. Dahon ng kasaysayan, ang pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN. Ika-4 ng Hulyo taong 1946, formal na kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas bilang isang malayang republika. Ano ang implikasyon ng pananatili ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas sa pagkakamit ng kalayaan nito? Ang pananatili ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas ay isang komplikadong isyu na mayroong iba't ibang implikasyon, ito man ay positibo at negatibong implikasyon, sa pagkakamit ng kalayaan ng bansa. Narito ang ilan sa mga positibong implikasyon ng pananatili ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas sa pagkakamit ng kalayaan nito. Pagpapalakas ng seguridad. Ang presensya ng mga base militar ng Amerika ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa Pilipinas laban sa mga panlabas na banta. Pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga Amerikanong tropa ay nagbibigay ng mga trabaho at negosyo sa mga lokal na komunidad. Pagpapalakas ng ugnayan. Ang presensya ng mga base militar ay nagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Narito naman ang ilang negatibong implikasyon na dapat isaalang-alang sa pananatili ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Pagkawala ng soberanya. Ang pagkakaroon ng mga base militar ng ibang bansa sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ay maaaring makita bilang isang paglabag sa soberanya ng bansa. Pagkakasangkot sa mga digmaan. Ang pagkakaroon ng mga base militar ng Amerika ay maaaring maglagay sa Pilipinas sa panganib na masangkot sa mga digmaan na hindi naman kaugnay sa bansa. Paglabag sa karapatang pantao. May mga ulat ng mga paglabag sa karapatang pantao na nauugnay sa presensya ng mga base militar ng Amerika. Noong 1954, sa bisa ng The Manila Pact, sumapi ang Pilipinas sa SEATO, o Southeast Asia Treaty Organization, isang samahang ang layunin ay bantayan at labanan ang mga puwersa ng komunismo. Bakit kaya sumali ang Pilipinas sa SEATO? Ang pagsali ng Pilipinas sa SEATO ay masasabing dahil sa ugnayan natin sa Amerika. Maaaring isang paraan din ito ng Amerika upang mapanatili ang kanyang pangkabuhayan at politikal na interes sa Pilipinas. Noong 5 ng Agosto taong 1963, pinirmahan nina Pangulong Sukarno ng Indonesia, Pangulong Diosdado Macapagal ng Pilipinas, at Prime Minister Tunku Abdul Rahman ng Malaysia, ang mga kasunduang lilikha ng Mafilindo, upang mapagtibay ang ugnayan at pagtutulungan sa tatlong baseng kasapi nito. Pinangunahan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang pagtatatag nito. May mga pagkakatulad ang mga bansang Malaysia, Pilipinas, at Indonesia sa etnisidad, na mga predominant na Malay, malapit sa mga karagatan, at mga dating sinakop ng mga bansang kanluranin. Ang Mafilindo ay isang terminong tumutukoy sa isang iminungkahing federasyon ng tatlong bansa, ang Pilipinas, Indonesia, at Malaysia. Bakit kaya hindi nagpatuloy ang samahang Mafilindo? Ang Mafilindo ay hindi nagpatuloy dahil sa ilang mga dahilan. Mga pagkakaiba sa politika. Ang tatlong bansa ay may magkakaibang sistema ng politika at ideolohiya na nagpapahirap sa pagsang-ayon sa isang karaniwang balangkas. Mga pagtatalo sa teritoryo. Mayroon ding mga patuloy na pagtatalo sa teritoryo sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas na nagdulot ng tensyon. Panlabas na presyon. Ang mga tensyon sa Cold War at ang impluwensya ng mga panlabas na kapangyarihan ay nagkaroon din ng papel sa pagpigil sa pag-unlad ng federasyon. Noong 8 ng Agosto taong 1967, pinirmahan ng mga ministrong panlabas o foreign ministers na sina Tonat Coma ng Thailand, Adam Malik ng Indonesia, Narciso Ramos ng Pilipinas, S. Rajaratnam ng Singapore, at Tun Abdul Razak ng Malaysia,
ang Bangkok Declaration, na nagtatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ano ang dahilan kaya, na ang 5 bansang ito, ang nanguna sa pagtatatag ng ASEAN? Ang 5 bansa na nagtatag ng ASEAN, ay may mga pangunahing dahilan sa pagtatatag ng ASEAN. Ito ay ang mga sumusunod. Pagkakaisa at pagtutulungan. Nais nilang palakasin ang rehiyonal na kooperasyon, at pagkakaisa sa Timog Silangang Asya, upang maiwasan ang mga hidwaan at pagtatalo, sa pagitan ng mga bansa. Pang-ekonomiyang pag-unlad. Nais nilang itaguyod ang pang-ekonomiyang paglago at pag-unlad sa rehiyon, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, at turismo. Pagkakapantay-pantay. Nais nilang itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa rehiyon, at maiwasan ang pagiging dominado ng mga malalaking kapangyarihan sa mundo. Pangangalaga sa kalikasan. Nais nilang pangalagaan ang kapaligiran, at mapagkukunang yaman ng rehiyon. Pagtataguyod ng kapayapaan. Nais nilang itaguyod ang kapayapaan, at katatagan sa rehiyon. Ang pagtatatag ng ASEAN, ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang, sa pag-unlad ng Timog Silangang Asya. Ito ay naging isang mahalagang plataporma, para sa pagtataguyod ng kooperasyon, at pag-unlad sa rehiyon. ASEAN, bilang isa sa mga batayan ng patakarang panlabas, at pangkalakalan ng Pilipinas. Isa sa mga layunin ng ASEAN, ang Regional Economic Integration. Ito ay ang proseso, ng pagsasama-sama ng mga ekonomiya ng mga bansang kasapi sa ASEAN, upang makabuo ng isang mas malakas, at mas maunlad na rehiyon. Ang layunin nito, ay upang palakasin ang kalakalan, pamumuhunan, at kooperasyon, sa pagitan ng mga miyembro, na naglalayong makamit ang isang solong merkado, at base ng produksyon. Ang economic integration, ay nangangahulugan ng pagbabawas ng mga trade barriers o hadlang sa kalakalan, tulad ng pagpapataw ng taripa, o paglilimita ng dami ng maaring maibentang produkto sa isang bansa. Bilang kasapi ng ASEAN, kailangang ilinya ng Pilipinas, ang mga patakarang pangkalakalan nito, sa mga layo ng ASEAN. Sa katunayan, sa pagbuo ng Philippine Development Plan, o Pambansang Komprehensibong Plano, ng pagpapaunlad sa Pilipinas, laging isinasaalang-alang ang mga tagumpay at programa ng ASEAN. Ang prosesong ito, ay nagsimula noong 1967, nang itinatag ang ASEAN. Sa paglipas ng mga taon, ang mga bansang kasapi, ay nagpatupad ng iba't ibang mga hakbang, upang palakasin ang kanilang mga ugnayan sa ekonomiya, kabilang ang ASEAN Free Trade Area o AFTA. Ang AFTA, ay naglalayong bawasan ang mga taripa, at iba pang mga hadlang sa kalakalan, sa pagitan ng mga miyembro nito. ASEAN Investment Community. Ang AIA, ay naglalayong gawing mas kaakit-akit ang rehiyon, para sa pamumuhunan. ASEAN Economic Community o AEC. Ang AEC, ay ang pinakabagong hakbang sa ASEAN Regional Economic Integration. Ang layunin nito, ay upang makamit ang isang solong merkado, at base ng produksyon sa ASEAN, sa pamamagitan ng pagpapalalim ng integrasyon sa mga larangan ng kalakalan, pamumuhunan, at iba pang mga aspeto ng ekonomiya. Noong ika-15 ng Nobyembre taong 2020, nilagdaan ang Regional Comprehensive Economic Partnership, o RCEP Free Trade Agreement o FTA, habang dinaraos ang 2020 ASEAN Summit. Nilalaman ng kasunduang ito, ang malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN, at ng 5 FTA partners nito, ang Australia, China, Japan, New Zealand, at South Korea. Ang RCEP, ay naglalayong palakasin ang ekonomiya ng mga bansang kasali dito, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan. Ito ay naglalayong bawasan ang mga taripa, gawing mas madali ang pag-export at pag-angkat, at palakasin ang mga ugnayan sa negosyo, sa pagitan ng mga bansang kasali. Ang pagpirma sa RCEP, ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon, at nagpapakita ng pangako ng mga bansang kasali dito, sa pagpapalalim ng kooperasyon at pagkakaisa. Sa paglipas ng panahon, nanatiling isang aktibong kasapi ng ASEAN, ang Pilipinas. Sa pagsali ng Pilipinas sa ASEAN, bilang isa sa mga unang tagapagtatag nito, naipakita ng Pilipinas, ang kakayahan nitong maging isang bansang tunay na malaya, na isulong ang kanyang kapakanan, sa tulong ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.